So kahapon po mga kababayan, pumutok po ang balitang ito na si President Marcos Jr. po ay open for reconciliation sa mga Duterte. Ano pong naging reaksyon ng mga DDS dyan? Nanonood po ako ng kanilang mga TikTok live. Ang naging reaksyon po nila sa aking pong obserbasyon ay lumaki po ang ulo mga kababayan. Lumaki ang ulo, yumabang. Ano pong naging narrative nila? Ang naging narrative nila, yan, gusto mong makipag-reconcile, gusto mong makipagbate dahil natalong alyansa. Yun po yung unang narrative. Pangalawang narrative na naririnig ko sa kanila, yan, gusto mong makipagbate kasi naduduwag ka na. Yan po ang ikalawang narrative na naririnig ko sa kanila mga kababayan. Okay, sagutin po natin yan ano. Kasi talaga namang kahit sa ang post nyo makikita no, naging lalo pa silang yumabang at lumaki ang ulo. As if si PBBM talaga yung may obligasyon na mag-sorry, makipagbate. Alam nyo, ginagawa yan ng Pangulo para sa kapakanan ng mga Pilipino. Gusto niya makipagbate, gusto niya makipag-ayos para makapagtrabaho ng maayos sila pare-pareho. Pero, liliwanagin natin mga kababayan, huwag nyo tong i-misinterpret mga DDS. Huwag nyo tong i-take as if yung kagustuhan ng Pangulo namin na makipag-ayos sa mga Duterte, hindi ibig sabihin yan, buburahin na niya lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga kaso na kinasasangkutan ng kampo nyo, ng mga Duterte, ni VP Sara, ni dating Pangulong Duterte. Yung impeachment, yung ICC, hindi ibig sabihin na gusto ng Pangulo ng maayos na samahan bilang sila yung magkakatrabaho, hindi ibig sabihin nun, buburahin lahat yun. No? So, hindi nakikipagbati sa inyo or hindi makikipag-reconcile sa inyo ang Pangulo para burahin ang lahat ng kasalanan na nagawa or na-commit ng inyong kampo. Hindi ganun yun. No? Huwag nyo lituhin ang sarili nyo. At lalong-lalong hindi siya nakikipagbati or makikipag-reconcile, no? Dahil meron siyang ginawang mali sa inyo, sa kampo nyo. Hindi ganun yun. Ang layunin lang niya dito ay makapagtrabaho ng maayos ang gobyerno. Hindi niya obligasyon yun. Wala siyang responsibilidad na makipag-ayos in the first place. Kung ako nga tatanungin nagpapakumbaba na nga siya para maging maayos ang trabaho ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ngayon, i-interpret niya pa ito na para bang kayo pa yung entitled or para bang sinasabi niya na, ayan, no, nakikipagbati ka ngayon dahil nagbitaw ng salitang bloodbath, dahil natalo ang alyansa, no? Parang yun ang gusto nilang palabasin Hindi ganun yun. Unang-una, hindi naman natalo ang alyansa mga kababayan. 5 po sa alyansa ang nakapasok sa top 12. Tapos 2 kakamping. No? Yung 7 yon hindi po yung kakampi ng mga DDS. Sabihin na natin yung 3, at saka si Senator Villar, at saka po si Senator Amy, si Bongo, si Bato, at saka si Marcoleta. Sila, magkakakampi sila. Pero yung 7, alyansa at 2 kakamping, lahat yon kakampi ng mga Pilipino. Pro-admin, pro-government, no? So, hindi niya pwedeng sabihin na kaya nagkakaganyan si PBBM, gusto ng reconciliation, ay dahil natalong alyansa. No, mali yun. Kaya nga sobrang turn off po ako dun sa kanilang campaign manager Si, nakalimutan ko yung last name Na parang, alam mo yun, hindi ko gusto yung naging statement niya, naging pahayag niya, kaya hindi ko na lang ginawa ng content, no? Parang pinapamukha nyo sa mga DDS, no? Na sila ang tama. Hindi sinabi nung campaign manager ng alyansa, parang sinasabi na kung hindi ginanito si VP Sara, kung walang impeachment, kung walang ICC, baka nanalo ang lahat ng alyansa. No, hindi tama yun. Wala tayong utang na loob sa mga yan. Huwag niyong palakihin ang ulo ng mga yan. Ngayon, ang ginagawa ng Pangulo, tapos ng eleksyon, mag-reconcile, magtrabaho para sa mga Pilipino. Kagaya ng 2022, si Atty. Lenny at saka si PBBM. Pagkatapos ng eleksyon, narinig niyo pa ba sila nagbangayan? Narinig niyo pa ba? Hindi na. Natapos na, nag-move on lahat. Nagtrabaho para sa mga Pilipino. Nag-put up ng angat buhay sa Atty. Leni Robredo. Nagtrabaho ang Pangulo. Dapat ganun. And ganun lang yung ibig sabihin ni PBBM dito. Open siya for reconciliation. Hindi para burahin yung mga kasalanan. At hindi para kalimutan yung mga pamimersonal sa kanya, sa pamilya niya, sa asawa niya. Maaari siguro siyang magpatawad pero hindi pwedeng kalimutan. Maraming taong nasaktan sa mga sinabi. Mga loyalists, mga pro-government, mga sumusuporta kay PBBM. Especially yung mga anak niya. Kaya nga si Congressman Sandro Marcos ang naunang pumirma sa impeachment. Nasaktan sila Pero dahil ang Pangulo, head of the country, head of state,
kailangan siya na rin yung mismong gagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakaayos o reconciliation. Pero, hindi ibig sabihin ito na tama kayo, mga DDS, na walang kasalanan ang mga sinusuportahan nyo. Mali kayo dyan. Masyado nyo talagang ina-underestimate ang wisdom ng Pangulo. Masyado nyo talagang ina-underestimate. Akala nyo, literal na yung pakikipag-aayos niya, nakagustuhan niya na open siya sa reconciliation, ay isa itong pag-amin na mali siya, na kayo ang tama, na walang kasalanan ginawa ang mga sinusuportahan nyo. Mali kayo. No? Lumalaki ang ulo nyo sa maling paniniwala nyo. Ang baba pa rin ang tingin nyo hanggang ngayon sa Pangulo. Minamaliit nyo pa rin siya. Yung statement nyo yon, akala nyo paboriyan sa inyo? Na akala nyo ito ay pag-admit na walang kasalanan ng mga sinusuportahan nyo? Na akala nyo sumusurrender sa inyo sa PBBM? Ang narrative nyo, kasi natalo ang alyansa, kaya nagkakaganyan si PBBM. Kasi natatakot, no? Dahil sa binitawang salita ni VP Sara. Kaya ganyan, gusto na ng reconciliation. Mali kayo dyan. Siya yung presidente. Nagpapakita lang siya ng pagpapakumbaba para unahin nila ang kapakanan ng mga Pilipino. Pero hindi ibig sabihin ito o nakakalimutan o tatapusan ang mga kasalanan ginawa. At hindi ibig sabihin nito na buburahin yon. At hindi ibig sabihin nito na kayo ang tama at wala kayong ginawang mali o yung mga sinusuportahan nyo ay walang ginawang mali sa mga Pilipino. Mali kayo ng pagkakaintindi. Yan na naman kayo may sarili kayong interpretasyon. Ang gusto lamang niya ay kapakanan ng mga Pilipino. Hindi kapakanan ninyo at hindi kapakanan ng mga idol nyo. Dahil para sa kanya, tapos ng eleksyon, magsimula ulit na magtrabaho para sa mga Pilipino. Ganun lang yun. So huwag kayong masyadong lumalaki ang ulo nyo na nagiging hambog na naman kayo. Because at the end of the day, patuloy pa rin ang impeachment. Patuloy pa rin ang kaso sa ICC. Hindi po mababago yun. Hindi nyo ba nakikita, sa kabila ng mga pinagsasabi nyo na mabibigat ang salita, pagbabanta, pagmumura at pambabastos ninyo sa Pangulo, nakuha pa rin niyang isipin na maghanap ng paraan para magkaayos at makapagtrabaho sila sa gobyerno para sa mga Pilipino? Sa kabila ng bloodbath na statement ni VP Sara, yun kasi gulo yun Bloodbath, gulo yun Kay PBBM reconciliation, kitang-kita niya yung pagkakaiba. Pero hindi ibig sabihin na gusto ng Pangulo ng pagkakaayos, hindi ibig sabihin na tayo lalaki ng ulo nyo at pakiramdam nyo, tama na kayo at wala kayong ginawang mali. Nagkakamali kayo sa interpretasyon nyo o kalkulasyon nyo. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nababasa at hanggang ngayon, hindi nyo pa rin naiintindihan ang PBBM. Kasi nga, ang tingin nyo sa kanya, weak at minamaliit nyo siya up to now. Yan ang problema sa inyo. Clouded kayo. Naharangan ng mga paningin nyo ng inyong negatibong pagtingin sa Pangulo. Kaya akala nyo, yung pagsasabi niya ng open siya sa reconciliation ay pag-amin na siya ang mali at kayo ang tama. Well, sasabihin ko sa inyo, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo ng pagkakaunawa nyo. Hindi siya nakikipag-reconcile para sa inyo, para sa inyong benepisyo. Para mabura lahat ng mga katiwalian o kasalanan. Hindi ganun yon. Na para sabihin na siya ang mali at kayo ang tama, hindi ganun yon. Nakikipag-reconcile siya para makapagtrabaho na sila para sa mga Pilipino dahil tapos ng eleksyon. So, yan ang hirap sa inyo. Mali-mali kayo ng interpretasyon. So, para sa akin, wag lumaking ulo nyo, mga DDS, no? At mali yung mga narrative nyo. Hindi natalong alyansa, meron silang 5 nakapasok. Majority na rin yun, kumpara sa 3. Sa 3 nyong pambato. Kung hindi pa umalis sa alyansa si Senator Amy at si Camille Villar, di malamang part sila ng alyansa na nanalo. Tapos yung 2 kakamping pa. So yun, mga kababayan, ang masasabi ko lang sa mga DDS, hinay-hinay lang, no? Huwag masyadong lumaki yung ulo, no? Hindi nyo pa rin nakikita kung paano mag-isip at kung paano dumiskarte si PBBM. Ang kala nyo, pabor yan sa inyo, nagkakamali kayo. Uulitin ko, si PBBM gusto ng reconciliation para sa bansa. Si VP Sara, anong narrative niya? Bloodbath. Ngayon, gusto niya ituloy ang impeachment trial dahil gusto daw niya ng bloodbath, no? Bakit dati nag-petition siya sa Supreme Court para pahintuin ang impeachment? Ayan, no? Tapos ngayon, bloodbath na. Diba? So, ano ibig sabihin nito? Kasi, no choice na siya. Hindi pumayag ang Supreme Court sa gusto niya, kaya wala siyang choice kundi harapin
Kaya ngayon, nagbibitaw na siya ng mga salita na parang nagbabanta o nananakot na naman. No? Yan po kasi yung opinion ko dyan at opinion ng marami. Bakit kailangan magsalita ng ganyan? No? So, kitang-kita ang pagkakaiba. Tapos ng eleksyon, move on, reconciliation para sa Pangulo, kay VP Sara. Ayan. No? So, mga kababayan, kayo na po ang humusga. No? Huwag masyadong lalaking ulo mga DDS, nagkakamali kayo ng interpretasyon nyo. Salamat po sa panonood. Sana po yung malike yung video natin at makapag-comment kayo mga kababayan kong kakamping at mga kaloyalis. At sana po yung malike yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.